pupunta ako sa sa may Dasma, Cavite. Palitan ko na ng gulong tong CB ko. Pangalan ng tire store, Migomoto, dito sa may Aguinaldo Highway, may Dasma. Ang ipapalit kong gulong dito, Michelin na Road 6. Medyo pricey, pero parang halos lahat ng review tsaka mga memes ito talaga yung nire-recommend yung stock na nakakabit dito sa na gulong dito sa CB nung binili ko is Dunlop na Sport Max. Ngayon mga nasa 16,000 na rin kilometers yung na gamit ko sa gulong. Pero kung titingnan mo siya visual, kung titingnan mo yung health indicator, kung kailan mo sila kailangang palitan na. Itong sa akin, kung titingnan mo halos medyo magagamit pa siguro mga another 3 to 5,000 kilometers pa. Kasi, depende rin kasi sa driving habits mo, yung bilis ng pagkapudpud ng gulong. Naman ako pag nagmomotor ako, chill ride lang naman hindi rin naman hindi rin naman balahura. So, naalagaan yung gulong. So, siguro matatanong nyo, ba't pagpapalit ka na, okay pa pala yung tread life ng gulong? Parang kasi, one time, pauwi ako galing office, may isang liko na ramdam ko na parang nagdadalawang isip yung gulong ko kung dudulas ba siya o hindi. Siguro dahil medyo maulan, paulan pa lang, medyo moist yung kalsada, tapos alikabok, parang pinapakiramdaman ko na, alam mo yun, hindi ako confident. Kasi parang kailangan kong bantayan yung kapit ng gulong ko. So ayun, tapos pag-uwi ko, chinat GPT ko, sabi ko, ilang kilometers ba talaga usually tumatagal yung mga stock tires? Sabi, daw, yung normal na city riding behavior, stock tires daw, mga 9 to 12,000. Tangina, 16,000 na yung akin. So, 4,000 overdue na ako. Ayun nga, depende rin sa riding style mo ako, hindi naman ako balahura magmotor Napaisip na rin akong magpalit ng gulong. Kasi may mga napapanood ako sa marami ako napapanood na daw dapat ba yung mga worth it na upgrades sa big bike mo. Kasi alam mo yun, kapag bumili tayo ng motor, tangina, unang upgrade agad natin tambucho Well, guilty ako doon. Kaya nga nag-big bike kasi gusto mo yung, lalo na to inline 4, gusto mo talaga marinig yung iba talaga yung sigaw ng inline 4 mga mirrors, saka ilang palit na rin ako ng mirrors hanggang sa binalik ko yung stock tail tidy, yan, binalik ko rin. Inherent sa ating mga riders yan na papugiin yung motor natin Pero lagi nga nila sinasabi na isa sa mga worthwhile na upgrades ng motor mo tires. Lalo na kung bibili ka ng quality na tires, sabi, daw talaga, night and day daw yung diferensya. Well, di ko pa masasabi kasi first time ko palang magpapalit Pero curious na talaga ako. Talagang halos lahat yung mga credible na na content creators, laging sinasabi nila, pag nagpalit ka ng gulong, halos parang may iba daw talaga yung motor mo, iba yung handling, yung confidence mo, mag-iiba daw talagang kumpiyansa ka. So alam mo yun, naku-curious ako kung anong pakiramdam nun, kasi bakit pare-pareha sila tapos pare-pareha silang credible di ba? Pero ang quality tires hindi naman din ganoon kamura pricey siya Yun nga yung babayaran mo dun yung quality Parang kung kukomputin mo yung presyo ng gulong ng motor kumpara doon sa gulong ng pickup ko, tangina, mas mahal pa rin yung gulong ng motor 2 piraso lang yun ganon ka laki yung price, yung presyo niya on that scale. Nagpalit ako ng gulong ng pickup ko, dami kong kinonsider kasi nga mahal Tapos eto pa, 2 piraso lang, di ba? Hindi siya biro.
Ay nga, nagka-budget neto recently. At tapos, nasulit ko na rin naman yung gulong. Sabi ko nga, 12,000 lang eh, ine-expect eh. So nasulit ko na, parang pwede na siguro magpalit. Kaya ngayon, nag-curious ako. Hindi ko nahantayin umabot, hindi ko nahantayin mapudpud talaga ng pudpud na pudpud. Meron akong narinig na words of wisdom dati na ang sabi, yung mga bagay daw between you and the earth, ba, sapatos, kama, tsinelas, yan, gulong, yan daw yung mga bagay na hindi mo dapat tinitipid. Buhay mo yung nakasalalay dyan eh. Ano ba yung maglabas ka ng couple of thousands kung peace of mind naman yung kapalit. Gusto ko rin yung design niya, Michelin Road 6. Yung iba sinasabi, maganda nga yung Diablo Rosso. Well, maganda naman talaga ako sa maganda. Tsaka yung kapit, iba talaga yung kapit niya eh. Pero ano kasi, pag mga ganon na sport tires, mabilis mauubos yun. Parang tinignan ko sa feedback ng mga Road 6 users, more or less 18,000 kilometers mapapaabot mo on casual riding behavior. Pero kung mag Diablo Rosso ka, 8,000 lang. 8,000 lang, palit ka na. Itong motor ko, pinapamasok ko araw-araw eh. So kung lagi ako magpapalit, medyo hihingalin tayo sa budget. Bali, andito na rin ako sa may Aguinaldo Highway. Ayun, kaya Michelin Road 6, yun, sport touring tire. Parang naka-design siya para sa para talaga sa long mileage. Ganun lang rin naman ako eh. Hindi naman talaga ako yung sayad tuhod banking eh. Tama nga na lang tayo. Chill ride lang lagi. Baka punta lang sa ibang lugar. Solve na tayo dun. Ayun, tapos kaya siya mahal, ano na rin to, yung dual compound na tinatawag. Dalawang material yung gamit niya. Parang sa yung sa gitna niya is hard compound. Sa gilid is soft compound. Anong pinagkaiba nun? Yung soft compound kasi naka-design siya para more grip. Kapag naka-lean yung motor mo, talagang solid yung kapit niya. Pero ang cons naman, pag soft compound lang yung gulong mo, mabilis siya maubos kasi nga malambot lang siya eh. Pero sobra naman yung kapit niya. Kaya parang ang smart nun, di ba? Dahil hindi naman ako lagi naka-lean. Majority nakatayo lang naman yung motor. So hard compound doon. Di mo naman kailangan ng kapit masyado doon. Well, kailangan mo pag braking. Pero mas maganda na yung hard compound mo is para sure na tatagal. Hindi nga ganun siya kasing kapit ng soft compound, pero tatagal siya, maraming kilometers. Kapag nagbomotor ka naman tayo, kung hindi naman talaga tayo track warriors, madalas na malabas nakatayo yung motor natin eh. So smart yung yung design nun, kaya medyo may kamahalan din siya. Tapos itong shop na nakita ko, parang kasi average price ng Michelin Road 6 nasa 30,000 eh. Pares na front and rear. Swerte, makakita ka 28. Yung nakuha ko 26,000. So kaya nga sabi ko sa inyo, may kamahalan eh. Pero ayun, willing tayo mag-invest doon eh. Safety naman natin yun eh. Tsaka tatagal yung gulong eh. Isa pa, dahil looks are subjective. Gusto ko yung style ng Michelin Road 6. Pakita ko mamaya pagdating doon. Yun, kita ko na. U-turn na lang. Nakita rin ako na mga CB na nagpapapalit dito eh. Good afternoon, kuya. Ako yung nag-message sa page. Michelin na Road 6. 180 tsaka 120. Bali, ito yung ipapalit. Michelin na Road 6. All din yung tread pattern niya eh. Parang sa Hour 6 pa yun. Yung parang sport tire nila.
Akala ko yung style nung gasket niya nasa labas, nasa loob pala. Okay rin, di naiinitan, no? Ano, nakabit yung sa likod. Ayun yung tread pattern niya, medyo aggressive yung deteng. Pero ano kasi yan eh, ang water dispersal eh. Parang kita ko maganda yung review niya sa dry and wet weather condition eh. Nakabit na lang yung harap. Ako, sige. Bale, ito yung pinagpalitan ko. Yung sinasabi ko na ano, tire indicator. Tire depth indicator. Saan na yun? Ito. Oo, kita nyo eh. Itong groove na to. Parang pag nagpantay yan, ibig sabihin, subject for palitin na yung gulong mo. Abay ba? Ito. Mas malinaw. Yan. Though, mga couple kilometers pwede pa. Pero, curious na rin ako magpalit ng Road 6 eh. Puta, may ano pa pala oh. Na-tsempo pa na may butas yung gulong oh. Sa akin na pag sinuwerte-swerte pa, natapat. Well, you've been a good use. Salamat. Dunlop Sport Max. Thank you. Okay, Mike, thank you ha. Salamat. Punuan ka rin pala, no? Pag ganitong araw, no? Depende. Thank you. Uwian na rin. Makabit na. Parang nag-iba nga yung motor. Pero syempre, brake, check. Likod, check. Overall, mukhang okay naman. Michelin to eh, tangina. 26,000 eh, dapat okay siya. Ayun, hindi pa natin malalaman yung tunay na performance niya, pero sabi kasi ano eh, kailangan pa natin i-break into eh. Nasa instruction manual nila yon na first 100 kilometers kailangan mo pang i-break in yung gulong talaga. As per Michelin itself, dapat daw ito, Michelin Road 6 to be specific, break-in nga daw muna. Alam ko same goes for the generic ng lahat ng motorcycle tires eh. Ang reason kasi behind doon is break-in, kailangan mo basagin yung mga, kasi nung tinanggal to sa mold, kasi di ba goma eh, dumadaan to sa molde. No, ngayon nung tinanggal yung goma na yon sa molde, may mga particles pa na sa surface ng gulong na, alam mo yun, hindi pa siya talaga na finish ng todo. Kaya parang yung first 100 kilometers mo, yun lang yung ginagawa mo, binibrake mo. Kaya term is break-in, binibrake mo yung mga materials na yon na unnecessary material sa surface ng gulong. Now after 100 kilometers, ayun, talagang dun mo palang may expose yung totoong chemical composition ng gulong. Tapos naka-state din na ano ba yung dapat mong i-expect sa first 100 kilometers. I mean, paano ba daw yung tamang pag-break-in ng gulong? Sabi din dun sa statement nila, yung proper na pag-break-in is basically sinasabi lang doon na wag mo siya i-expect na magpa-perform ng 100%. Kung i-expect mo na makapit siya sa basa, hindi pa siya ganun kakapit. So naka-state din doon na at least kung idadaan mo siya sa basa, medyo alalay ka habang hindi mo pa siya nabe-break-in. Yun yung sinasabi doon. Ano pa? Yung hard acceleration. Well, maganda yung hard acceleration kasi mas mabilis mo mabe-break nga yung mga unwanted materials na yun. Ngayon, anong problema doon? Ba't di nila in-advise yun? Kasi on hard acceleration, kapag kailangan mo huminto, kailangan hard stop ka din. So yun yung sinasabi nila na watch out ka sa braking mo kasi hindi siya ganun ka 100% pa yung kapit niya. So yun, parang sinasabi nila na sa first 100 kilometers mo, watch out ka sa braking, watch out ka sa speed mo. I mean, dapat i-add mo yung mga factors na yon sa calculation mo. Kung dati
kailangan mo ng couple of kilometers para maka full stop ka. Habang nasa braking ka, dadagdagan mo ng buffer yon. Parang yun yung sinasabi nila. Parang sinasabi niya lang na wag mo ratratin. Wag mo nararatrat. Tama nga na lang, pakiramdaman mo. Tapos ano pa, yung dahil nga dual compound siya, pati yung pag-brake in ng gilid, syempre, eventually kailangan mo rin i-brake in yung gilid mo kasi kapag nakatayo ka, yung gitna lang yung na ano sumasayad lagi eh. Ngayon, paano mo mabe-brake in yung gilid? Sinabi rin nila na kapag pupunta ka into corners, i-lean mo yung bike mo pero hindi yung aggressive lean. Hindi yung lean na sobrang, kasi may mga lean na kailangan mo mag-lean dahil sobrang bilis mo eh. May mga lean na pwede mo naman siyang i-lean kahit mabagal ka. So parang yun yung sinasabi nila. I-lean mo siya pero at a safe speed. Yung tipong hindi ka tatapon. So far, kahit wala pang 100 kilometers, puta, sarap ng kapit. Parang bubble gum. Partida, hindi pa to sport tire, Iba. Ito pala yung sinasabi nila na binayaran mo. Parang sabi kasi majority na comment sa mga stock tires, basura daw talaga yun eh. Kaya ito pala yung feeling. Ito yung kung meron kang motor tas mag-isip ka ng upgrade, kung may budget ka naman, upgrade ka ng high tier na gulong. Iba, night and day yung diferensya. Partida, di ko pa na mag-break into Pero yun nga, hindi naman kasi lahat hindi naman kasi lahat may pambili. Ako wala akong pambili, kaya tagal ko nakabili. Pero syempre, economically speaking, pudpudin mo muna yung stock tire mo. Tapos pag time mo na magpalit, pag magpapalit ka na, dun mo wag tipirin. Meron ka naman more or less 3 taon para pag-ipunan yung mamahalin na gulong. Siguro pag maka 100 kilometers ako dito, gawa ako review dito sa gulong na to. Strap sa likuan, tangina. Kapit na kapit. So, yun. Ito ko na lang din na tatak